So natalakay po natin ang kahalagahan bakit kailangan nating malaman yung totoong katuruan ng biyaya at ang kasaysayan nito. At nung last time, tinalakay natin yung una. Di ba? You remember our acronym TULIP? May maganda pinost si Pastor Jess dyan. Yun na naging parang cover niya about the TULIP at ang summary. Which is good. So yung T stands for total depravity, yung pagiging lubos na makasalanan ng tao. Hindi ibig sabihin palagi niyang ginagawa yung pinakamasama. Ang ibig sabihin lang, ang puso ng tao pag hindi ipinanganak muli ay masama sa harapan ng Diyos. Napakasama at kahit ano pwede niya magawa kung hindi sa biyaya lang ng Diyos. So salamat binago ng Diyos ang ating mga puso. Now, normally, pag susundin natin yung pattern, ang susunod dapat dun sa TULIP ay yung letter U. Alam niya, which means unconditional election. Pero sa pag-aaral natin ngayon, hindi natin susundin yung ganoong acronym. Why? Kasi, lalo na kapag pinag-aralan natin ang karanasan natin bilang mga Kristiyano, mas madaling matanggap ang katuruang ito kapag nalaman mo anong ginawa ng Diyos sa buhay mo. And so, isusunod natin yung letter I, which is irresistible grace. Ibig sabihin, of course, literally, ang hindi natatanggihang biyaya ng Diyos. Pero pwede rin nating sabihin, ang makapangyarihang biyaya ng Diyos. Ang dahilan, bakit nararanasan natin bilang Kristiyano, lalo na nang ipinakita ng Diyos yung pagiging makasalanan natin, siya yung kumilos sa buhay natin eh. Parang si Saulo, di ba? Hindi naman niya hinahanap ang Diyos, pero dumating ang panahon, bigla tayo nagkaroon ng interes. At para bang alam natin may kulang sa buhay natin. Alam natin ang Diyos ang gumawa noon. Kaya dito natin makikita, kahit hindi pa natin alam yung term na irresistible grace, pero alam natin yung karanasan ng kapangyarihan ng Diyos para baguhin yung ating isip at puso. Kaya kapag naranasan natin yun at alam natin ang pagkilos ng Diyos, mas madaling maunawaan at mapagtagpo at mapagtiyap-tiyap yung 5 punto na ito. Kaya susunod natin yung letter I, irresistible grace. Now, bihira din tayo makakita ng Kristiyano na yung totoong Kristiyano na naranasan niya yung biyaya ng Diyos sa kaligtasan, tapos nakita niya makasalanan siya, pero ayaw niyang ibalik sa Diyos ang papuri. Di ba pag tinanong mo, paano mo nalamang naligtas ka? Anong naganap sa buhay mo? Kasi dumating sa panahong pinakita ng Diyos yung pagiging makasalanan ko, kailangan ko pala ng tagapagligtas. Salamat sa Diyos. Ang totoong Kristiyano, gusto niyang ibalik sa Diyos yung pinaka mataas na papuri. Hindi naman sasabihin ng tao, kasi mas magaling ako sa iba eh. Mas matalino na ito. Ako kasi yung nagsasaliksik ng masigit ng salita niya. Yung totoong nakaunawa, hindi niya sasabihin yon. So, kumbaga, deep in us, we know intuitively that God's grace was decisive in our conversion. Alam natin sa puso natin, ang Diyos at ang biyaya niya ang dahilan kaya tayo naligtas. At yun ang ibig sabihin ng irresistible grace. Kaya nga kailangan kinaklarify ang terms. Kasi nga, kahit yung term irresistible grace, baka isipin ng mga tao, hindi ba may pagkakataon kahit sa Bible tsaka mga tao parang tinatanggihan yung utos ng Diyos at ang biyaya ng Diyos at ang kalooban ng Diyos? Di ba? Kaya kung tatanungin natin, pwede ba natanggihan ang biyaya ng Diyos? Oo, hindi. Ultimately, hindi. Pero, tinatanggihan ba ng tao yung biyaya ng Diyos? Oo. So, on a physical sense, makikita natin, marami parang tinatanggihan nila talaga ang pagkilos ng Diyos. Kaya nga ayaw lumapit sa Diyos eh. Pag may makakausap ka lang, siguro gusto niyong witnessan, tsaka na lang, wala akong panahon dyan. Tinatanggihan nila eh. So, kailangan muna nating linawin yon. Ang katuruan ng irresistible grace o yung makapangyarihang biyaya ng Diyos, hindi ibig sabihin sa lahat ng pagkakataong kumikilos ang banal na spirito, palaging hindi siya tinatanggihan ng tao. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin lang, ang banal na spirito kapag kumilos siya at ginusto niya na kilusin ang puso ng tao kahit yung pinakamatigas pang puso, kayang-kaya niyang baguhin. Yun ang ibig sabihin. Irresistible grace means that the Holy Spirit, whenever He chooses, can overcome all resistance and make His influence
irresistible. Nasa pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Kapag ginusto niya, kaya niya at mas makapangyarihan siya kaysa sa kagustuhan ng tao. Kaya anumang pagre-rebelde ng isang tao o paglaban sa Diyos, pwedeng-pwede niyang baguhin ng puso at bigyan ng bagong puso. Again, nabanggit ko yung classic case ni Apostle Paul bago siya tawaging apostol. Kinakalaban niya ang Panginoon at ang bayan ng Diyos, ang iglesia, pinagpapapatay niya, hinuhuli niya, di ba? He was out on revenge. Pero biglang nagpakilala ang Diyos at sabi niya, sino ka ba, Panginoon? At sa isang tinig, sabi ng Panginoon, ako si Jesus. Ano yung pinag-uusig? He was stunned, nagulat siya. At that time, binago ng Diyos yung kalooban ni Saulo. Sabi natin, sa Bible, binabanggit na ang mga Hudyo at ang maraming tao, tinatanggihan nila yung pagkilos ng Diyos. One classic example, tingnan niyo yung Acts 7:51. Acts 7:51. Ito yung pangangaral ni Stephen. At habang nangangaral si Stephen, sabi niya sa mga Jewish leaders, "You stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit. As your fathers did, so do you." Matigas ang ulo, ang puso matigas, tapos hindi nakikinig, tinatanggihan ng Espiritu ng Diyos. Yung ginawa ng mga ninuno ninyo, ginagawa nyo rin. So in that sense, pwede talaga natanggihan ng tao yung pagkilos ng Espiritu ng Diyos. In fact, kahit sa Christians, di ba ang paalala, huwag nating pighatiin or we should not grieve the Holy Spirit. Tingnan niyo po, dalawang verses natin. Ephesians 4:30, 1 Thessalonians 5:19. Tingnan niyo, paalala sa mga Kristiyano na to, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos sapagkat sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. So, ibig sabihin, ayaw ng Diyos na baliwalain natin siya. Maging sensitibo tayo, huwag dapat nalulungkot ang Espiritu ng Diyos kasi hindi siya ang pinapahalaga natin. Paalala yan, kahit sa Christians. 1 Thessalonians 5:19. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Ibig sabihin, pag kumilos ang Espiritu ng Diyos, binibigyan niya tayo ng apoy sa puso Nagkakaroon tayo ng ningas para sa Diyos. Huwag niyong patayin. Anong ibig sabihin? Para bang yung apoy, bubuhusan mo ng tubig? Di ba? Kapag ang buhay natin, hindi natin isinuko sa Panginoon at hinayaan natin ng kasalanan ang manguna sa atin, parang mawawala yung ningas. Kasi hindi tayo nakapasakop sa Kanya ng buong buo. So kung sa Kristiyano, ang utos, huwag nating hayaang maganap ang mga bagay na yon. Palagay nyo ba, lalo kaya sa unbelievers na walang pagkakilala sa Diyos? So in that sense, pinapaalala tayo at maraming paalala sa Biblia na ang tao huwag matigas ang puso, magsisi ng kasalanan, lumapit sa Diyos. Yun ang pinakamagandang tugon. Kasi pag hindi tayo tumutugon sa Diyos, sinasabi nating baliwala siya. Pero kapag tumugon ka ngayon at sinabi, Panginoon, tama kayo, patawarin niyo ako, kailangan ko kayo. Yun ang pinakamagandang tugon. At malalaman niyo yung pagkilos ng Diyos. Alam naman natin, sa kasaysayan ng bansang Israel, kahit lahat na ng biyaya binigay na ng Diyos sa kanila, napakatigas pa rin ang ulo, napakareklamador. At yun ang dahilan, kaya binigay ng Panginoon yung parable of the wicked vine dressers or the wicked tenants sa Matthew 21:33-43. Binigay ng Panginoon ang talinagang ito para ipakita sa bansang Israel. Nung dumating yung anak ng may-ari, imbis na pahalagaan nyo, kasi nagpadala yung may-ari ng iba-ibang tauhan binaliwala nila, pinagugulpe, yung iba pinatay. Nung nakita yung anak nung may-ari, baka naman pakinggan nila yung anak ko, ginawa nila, pinatay nila. Bakit? Baka makuha natin yung mana. Ang larawan ng Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos. Ganun nakatigas ang puso ng bansang Israel sa panahong iyon. Kaya niya ibinigay ang talinhagang iyon. And then tingnan nyo rin ang Romans chapter 10, verse number 21. Subalit tungkol sa Israel ay sinasabi niya, sa buong araw ay iniunat ko ang aking mga kamay sa isang suwail at mapagsalungat na bayan. Hindi na nagkulang ang Diyos. Palagi niyang ninextend ng kanyang mga kamay sa kanila. Sila ang
ayaw dahil nga suwail at mapagsalungat na bayan. Ang problema sa tao, hindi sa Diyos. Hindi ito taliwas sa katuruan na ang Diyos na nakapangyayari o Diyos na hari. Kahit ang tao sumusuway sa Diyos, mananagot pa rin sila sa Panginoon. Bakit? Ito daw yung panahon, hinahayaan ng Diyos ang tao sa kanilang kamangmangan. Remember? In the book of Acts 17. Pero gusto niya ang tao magsisi. Kapag hindi nagsisi, hahatulan sila ng Diyos. So kaya, wag po nating isipin, matagal pa ang buhay ko, binigyan pa ako ng Diyos ng matagal na buhay, gagamitin ko hanggang sa pinakadulo, tsaka na lang ako magsisisi. No, ang sabi, ngayon ka na lumapit at magsisi. Sapagkat hindi mo alam kung hanggang kailan niya. Yun ang palaging sinasabi ng Diyos sa mga tao. Kaya, ang ibig sabihin ng doctrine of irresistible grace o yung makapangyarihang biyaya ng Diyos, ibig sabihin, ang Diyos ang nakapangyari, siya ang hari, at kaya niyang baguhin at sakupin kahit ang pinakamatigas na kalooban at puso ng tao. Yun ang ibig sabihin ng irresistible grace. Napakagandang talata nito, Daniel 4:35. Alam niyo ang Daniel 4:35? In fact, sa English, ang pagkakabanggit, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. Lahat daw ng naninirahan sa lupa, sa harapan ng Diyos, wala. And He doeth according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay His hand or say unto Him, what doest thou? Gagawin ng Diyos ang lahat ng gusto niya sa langit, sa lupa, kahit sa ilalim ng lupa. At walang pwedeng mag-question at magsabing, anong ginagawa niyo? Hindi po pwedeng pigilan ng kamay ng Diyos. Kasi siya nga ang hari. At ang sabi sa Psalm 115:3, our God is in the heavens. He does all that pleases Him. Or whatsoever pleases Him, He doeth. Ano man ang gustuhin ng Diyos, dahil siya ang Diyos na nasa langit, makapangyarihan, magagawa niya lahat ng gusto niya. Yan ang Diyos ng Biblia, na hindi Diyos ng karamihan. Kasi ang Diyos na sinusunod ng karamihan, yung Diyos na susunod sa kanila, para bang mapapasunod nila, parang genie. Magwi-wish ka lang, susundin niya. Hindi ganun ang Diyos. In fact, may nag-post na pastor kanina, nabasa ko. Pinost lang niya, sabi niya, kung totoo yung free will of man, anong masasabi nyo kay Nebuchadnezzar? Nasa na siya? May mga nag-comment. Ang pagkakabanggit ba naman, paghatol po ng Diyos niya, pero hindi ibig sabihin walang free will of man. Hindi nila na-gets. Ang ginawa niya, kinote niya ngayon to. Kasi ang tao, pag hindi naintindihan ng katuruang ito, kahit yung kalooban niya, yung free will na tinatawag, may hangganan. Bakit? Kasi makasalanan tayo. Yung gugustuhin mo ayon sa nature mo Pipiliin mo palagi kasalanan, pipiliin mong lumayo sa Diyos. Kailangan tayong baguhin ng Diyos. Para bang illustration ko mo dyan, parang isang aso, napakahaba ng kanyang kadena, yabang-yabang niya. Tahol siya ng tahol kasi kala niya malaya siya Hanggang dumating yung merong nang aakit sa kanya at tumakbo siya, dun niya lang nalaman, oops, hanggang dito lang pala ako. At hindi alam ng tao yon, hanggat hindi ipakita ng Diyos, akala niya, magagawa niya lahat ng gusto niya. Ang di niya alam, ang Diyos ang naglalagay noon ng hangganan. Kaya napakalaga, makilala natin ng Diyos ayon sa salita niya, hindi ayon sa sapantahan ng tao. Diba? Kasi nga, tama si A.W. Pink, ang Diyos ng karamihan, hindi yung Diyos ng Biblia. Dapat malaman natin sino ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya, si Job, dahil nakilala niya ang Diyos, pagkatapos ng maraming dumaan sa buhay niya, isang bagay masasabi niya, Job 42:2. Imbis na magreklamo pa siya sa Diyos, imbis na magmaktol siya na wala ang lahat sa kanya, pero sabi niya, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Alam ko, Panginoon, magagawa niyo lahat ng bagay, walang anumang plano kayo o layunin na pwedeng baliwalain o isa-isang tabi ng tao. Yun ang tamang pagtanaw sa Diyos na ito. At dito papasok, kailangan kumilos ang Diyos
para tayo ay sumampalataya sa Kanya. Kasi hindi tayo mananampalataya kung sa sarili natin. Tandaan nyo, regalo ng Diyos yung pananampalataya. Hindi sabihin ng isang tao, naniniwala naman ako sa Diyos. Anong klaseng paniniwala? Tungo ba sa kaligtasan o yung simpleng paniniwala pero mababaw? Yun mismo ang theme ni Apostle Paul sa Romans chapter 9. Romans chapter 9, simulan natin sa verse number 14 hanggang 18. Diba? Pag ang Diyos ba may ginawa o kinilos siya ang tao, may pinili siya, may kalikuan? Hindi. Verse number 15. Kita niyo sa verse 15, ang Diyos ang nagsabi kung kanino siya maaawa siya, at kung kanino siya mahahabag siya. Nasa Diyos yung plano eh. And then, verse number 16. Ganda, no? Linaw. Hindi nakadepende sa kalooban ng tao, pagpipilit ng tao, pero sa Diyos na nagpapakita ng awa. May mas lilinaw pa ba doon? And then, verse number 17. Kahit si Pharaoh na pinuno ng pinakamakapangyarihang bansa sa panahon niya, hindi siya napunta sa posisyon dahil ginusto niya o ng kanyang bayan. Maliwanag, sabi ng Diyos, kaya siya inilagay sa posisyon para ipakita ng Diyos yung kaniyang layunin na papahayag niya gaano makapangyarihan ng Diyos. Higit sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Para maipakalat ang kanyang pangalan sa buong mundo. Ang ganda. And then, verse number 18, yun na naman, yung kapangyarihan ng Diyos, He has mercy on whomever He wills and He hardens whomever He will. Sino man ang gustuhin niya, kaya niyang pagpakitaan ng awa. Kaya nga pag may mga taong nagsasabi, bakit ang Diyos may kinakaawaan? Tapos yung iba hindi. Halimbawa, magkakaibigan kayong 10. Bakit sa'yo nagpakita ng awa ang Diyos? Doon sa iba hindi. Malay mo, una, may plano pa ang Diyos sa kanila, hindi pa tapos eh. May panahon eh. Pangalawa, pwede mo bang sabihin ng Diyos na unfair? Di ba? Pagka nga tumulong ka sa mga tao, kailangan ba lahat tulungan mo? Yung pagpapakita lang ng awa, sapat na eh. May pinili ka. Halimbawa, merong nagstay sa bahay mo, lalo na yung mga walang magulang, naranasan nila mag-Christmas sa bahay mo, ang sarap ng pakiramdam. Sasabihin ng mga tao, ang bait mo, ang galing ng ginawa mo. Pero pag ang Diyos ang gumawa, masama ang Diyos dahil meron siyang mga kinilos. Yun daw ang argument ng mga tao. Gano'n naman pala eh. Kaya sabi dun sa verse 19, ina-anticipate na ni Apostle Paul, may magsasabi sa akin ng ganito, you will say to me then, why does he still find fault, for who can resist his will? Bakit pa ang Diyos maniningil sa atin at mananagot tayo sa kasalanan, wala naman palang pwedeng tumanggi sa Kanya. At dito sasagutin ni Apostle Paul na wala tayo sa posisyon para mag-question. Bakit? Sabi sa verse 20, who are you, O man, to answer back to God? Will what is molded say to its molder, why have you made me like this? Has the potter no right over the clay to make out of the same lump one vessel for honorable use and another for dishonorable use? Romans 9:20 and 21. Ang logic ang sinasabi ni Apostle Paul, sino ka para mag-question sa Diyos kung ikaw nilikha ng Diyos? Yung bang putik, yung ginagamit sa paggagawa ng pottery, pwede ba magreklamo yung kapag hinuhubog na siya ng magpapalayong at sabi niya, ba't ganito mo ko ginagawa? Ayoko niyan. Meron ba siya pwedeng sabihin? Ang may kapangyarihan yung gumagawa. Lalo na tayo, lahat galing sa Diyos. Tapos wala siyang karapatan sa buhay natin. Yun ang ultimate na pagre-rebelde ng tao. Kapag ayaw niyang kilalanin ng Diyos, pero ayaw niyang isipin na ang Diyos ang lumikha sa kanya, pinakamalaking kasalanan ng tao. Kaya ayaw niyang managot sa Diyos eh. Kaya maraming tao, takot pag-usapan ang buhay at kamatayan, lalo na ang langit at impyerno. Bakit? Ayaw nilang pag-usapang mananagot sila sa Diyos. Pero totoo po, yan ang sinasabi sa Bible. Now, babalik natin yung ating tema about irresistible grace o yung makapangyarihang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos makapangyarihan sa lahat para baguhin niya ang puso ng tao para hindi na ang tao magrebelte. Yung dating makasalanang ayaw sa Diyos, ngayon nagsisisi at gusto niya nang magtiwala at lumapit sa Panginoong Hesukristo. Kailangan ang Diyos ang gumawa nun.
Dahil wala sa kalikasan natin na lalapit tayo sa Diyos. Kaya nga magkadugtong, kita nyo, kailangan mo nang makita ng tao yung kanyang pagiging lubos na makasalanan bago siya lumapit sa Diyos. Para daw ang isang may sakit, yun ang lalapit sa doktor. Pag di mo inaming may sakit ka o may sakit ka nga, pero ayokong tingnan, hindi ka naman talaga seryosong lalapit at hindi mo susundin yung doktor eh. Di ba? At karamihan pa naman daw, sabi sa mga Pilipino, walang time. Ibig sabihin, walang pera. Kaya ayaw magpa-check up. Sabi nga, biyaya ng Diyos. Hawak ng Diyos yung buhay natin. Lahat may tamang panahon kung kailan tayo kukunin ng Diyos. But I wonder, kilala niya kaya ang Diyos? At sa bawat isa sa atin, pag merong pumapanaw, maisip niyo, talaga bang nakilala niya ang Diyos? O pagharap niya sa Diyos, paghatol na? Pasalamat tayo, dinadala ng Diyos sa atin yung kanyang mabuting salita at malaman natin gaano tayo nangangailangang makasalanan sa isang makapangyarihang tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, wala tayong kaligtasan kahit anuman kung hindi kumilos ang Diyos sa buhay natin at ipinamalas ang kanyang makapangyarihang biyaya. Salamat lahat sa Diyos, hindi sa atin. So, ang point is, ang banal na spirito, kailangang ilapit tayo. Di ba yun ang ministeryo ng banal na spirito? Ipapakita niya yung ating kalagayan at ipapaunawa niya sino ang tagapagligtas. At kapag nakilala natin ang tagapagligtas, makikilala natin kung sino ang Ama. So it's really the work of the Trinity. Ang banal na Trinidad ang kumikilos. Kaya, paano mo ngayon pipigilan ng Diyos sa kanyang pagkilos? Ilan lang ang klase ng tao sa mundo? Pag pinag-usapan ang relasyon sa Diyos? Dalawa lang. Yung may pagkakilala sa Diyos at walang pagkakilala sa Diyos. Yung namumuhay para sa Diyos sa spirito at yung namumuhay sa laman, hindi para sa Diyos. Maliwanag yan sa Romans 8:7 and 8. Tingnan niyo po, Romans 8:7 and 8. The mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Ang kaisipan daw na nasa laman, kinakalaban ng Diyos, ayaw magpasakop sa Diyos at hindi niya kayang magpasakop sa Diyos. At ang sabi doon sa isang part, verse 8, those who are in the flesh cannot please God. Kaya kung pinanghahawakan natin yung ating sariling kalakasan, karunungan, kabutihan, hindi mo pwedeng malugod ang Diyos kasi nga walang mabuti. Wala kahit isa, lahat makasalanan. Kaya kailangan tayong baguhin ng Diyos, bigyan ng panibagong pagkatao. At dun pumapasok yung Espiritu ng Diyos. Gugustuhin nating lumapit sa Diyos. Tama kayo siya. Kapag pinakita ng Diyos, magiging maliwanag, asinag na araw. Pero kapag wala, yung isip at puso ng tao madilim. Kaya ang tao nasa kadiliman eh. Maliban sa pagkilos ng Diyos. At yung iba, sumasabay sa agos. Halimbawa, padalo-dalo. Kasi yung mga kaibigan ko andyan, yung mga kakilala ko. Pero hanggat hindi binabago ng Diyos ang puso niya, hanggang ganun lang yun. Dadalo lang yan. Mukhang relihiyoso lang yan. Pero walang tunay na pagbabago sa loob. Di ba kaya nga ang larawan ng Panginoon, yung nicho, yung puntod, lalo na pagka bago mag All Saints Day, pinipinturahan na maputi. Pero anong loob? Bulok. Nabubulok. Ganun. At dito papasok ang napaka maliwanag na sinabi ng Panginoong Jesucristo. Kailangan ng Ama ang maglapit sa tao, sa Kanya, sa anak, para lumapit sa Kanya. Tingnan niyo po yung John 6:44. Napakaliwanag na talata. John 6:44. Sana alam niyo tong verse na to. Napakaliwanag, di ba? No one can come to me unless the Father who sent me draws him. Walang sino mang tao makakalapit sa akin, ang Panginoong Jesucristo nagsasalita, malibang ang Ama na nagsugo sa akin ang maglapit sa Kanya. Kaya hindi talaga sa tao eh. At kapag inilapit siya ng Diyos, magkakaroon siya ng totoong kaligtasan at sa huling araw kasama siya sa bubuhayin muli. Lahat pagkilos Diyos, hindi sa atin nagmumula. Pero may mga ibang magsasabi, again,
On the other side, hindi ba ang Diyos naman kumikilo sa buhay ng lahat at inilalapit niya ang lahat? Hindi lang yung ilan-ilan. Bakit? Ang talatang babanggitin nila, John 12:32. Hindi ba malinaw sa talatang John 12:32? Sabi ng Panginoong Jesucristo, "And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself." Pag ako naitaas sa krus, hindi ba? Sabi niya, ako ang maglalapit ng lahat ng tao sa aking sarili. At dito tayo mag-iingat agad-agad na mag-conclude na lahat ng tao ang binabanggit. May kapangyarihan siyang gawin yun. Pero tingnan nyo, yung word all people is from the Greek pantas. At ang nakalagay lang actually doon sa Greek text, all, lahat. Ibig sabihin, hindi necessarily each individual. Merong ganyang sense ang Bible nang tinutukoy yung lahat ng mga tunay na sa Diyos. Paano natin malaman? Compare lang natin. John 11:50 hanggang 52. Ito yung panahon na si Caiaphas ay nagsasalita. At sinasabi ni Caiaphas, ito yung high priest, sabi niya, "Nor do you understand that it is better for you that one man should die for the people, not that the whole nation should perish?" Tama lang na isang mamatay para hindi lahat mamatay. Habang binabanggit niya, sinasabi niya yung plano ng Diyos. Sabi doon, "He did not say this of his own accord, but being high priest that year, he prophesied that Jesus would die for the nation, and not for the nation only, but also to gather into one the children of God who are scattered abroad." So habang nagbibigay siya ng mga salita, may gusto siyang patukuyan, tama lang hatulan natin si Jesus. Ang di niya alam, tinutupad niya yung plano ng Diyos para sabihin, kailangan niyang mamatay, hindi lang para sa mga Hudyo, pero para sa lahat, para magkaisa sila bilang bayan ng Diyos. Nakikita niyo yung sense? So dun pa lang, sinasabi, hindi lahat naman kasi lalapit sa Panginoon eh. Pero maliwanag, lahat ng totoong sa Diyos. To gather into one, the children of God. Lahat ng mga anak ng Diyos. At according to Ephesians 1:4-5, sino ba yung mga anak ng Diyos? Pinili na tayo ng Diyos bago pa man lalangin ng sanlibutan eh. Even as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Wala pa tayo, may plano na ang Diyos na Kanyang ililigtas yung Kanya. Yun ang sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Kalooban po ng Diyos. Kaya walang magsasabi na lahat ito basta nangyari na lang ng aksidente. Basta ko nakilala ang Panginoon kasama sa buting plano ng Diyos. Ganito rin ang thought nung sinabi ng Panginoon sa John 10:15, "I lay down my life for the sheep." Meron daw kasing goat, yung kambing, hindi sa kanya yun. Yung tupa, yun ang sa kanya sapagkat siya ang pastol. At sabi ng Panginoon, ibinigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. At sino yung mga tupa? John 10:27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Yung totoong tupa ng Panginoon, hindi lang nagpapanggap, silang makikinig sa kanyang salita, kinikilala sila ng Panginoon, at susunod sila sa kanilang pastol. Napakagandang illustration nga, di ba? Nung iba tumawag doon sa mga tupa, walang pakialam yung mga tupa. Pero yung pastol ang tumawag, isang tawag lang, takbuhan eh. Physical yan. Totoong nangyayari yan. Pero lalo na sa makapangyarang tinig ng Panginoong Jesucristo. At ang sinabi pa niya para ipakita na meron talagang sa Kanya. John 8:37, "Everyone who is of the truth listens to my voice." Lahat ng nasa katotohanan makikinig sa Kanya. Ibig sabihin, yung hindi nakikinig, hindi sa katotohanan yun. Yung iba gusto lang, kinikiliti lang ang tenga. Gusto lang nilang naririnig yung mga masarap pakinggan na parang pampaganda ng buhay, para mas maging maayos kayo, pampalubag lang ng loob, pero walang kinalaman sa pagkakilala ng Diyos. Maraming ganun eh. John 8:47, "Whoever is of God hears the words of God." Sino mang ang sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. So,
This is also a test. Talaga bang tayo nakikinig sa Diyos at sa mga salita niya? Talaga bang gusto nating matuto sa Kanya? At meron bang pananabik na sana, Panginoon, kausapin niyo po ako. Gusto ko matuto. There will be something like that. Merong ganun sa puso natin kapag totoong anak tayo ng Diyos. At kahit yung mga pinapasimulang kilusin ng Diyos, magkakaroon sila ng desire. Dati wala yan eh. Ngayon meron na. Masarap kapag kasama tayo doon. Habang karamihan sa mundo, walang pakialam sa Diyos at sa salita niya, yung mga sa Diyos, gustong-gustong makinig. At sabi ng Panginoon, John 6:37, all that the Father gives me will come to me. Lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at hindi ko sila kailanman itataboy. Kaya pala lumalapit ang tao sa Diyos, kinikilos ng Espiritu Santo sa kalooban ng Ama. Kaya pala gusto ko na ngayon. Dati ayoko eh. Pinagtataguan ko pa nga sila noon eh. Diba, may maraming testimony ng ganyan. Ayoko nung nagbahagi. Ano ba yan? Parang nakakatawa naman. Walang kwenta. Pero later, oo nga nung may nagbago eh. Sino kayang kapangyarihan yan sa atin? Hindi. Ang Diyos yun. Hindi lang natin maipaliwanag at hindi na natin alam ang pagkatawag doon. Pero yun po yung binabanggit natin na makapangyarihang biyaya ng Diyos or irresistible grace. Sana makita nyo, hindi totoo yung sinasabi ng iba na talagang ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa lahat at gusto niyang lahat ay without exception, ay makakarating sa langit kaya walang mapupunta sa impyerno. Hindi po. Malawak nga yung daang patungo sa pagkapamak. Marami ando dun eh. Makipot ang daang patungo sa buhay na walang gan. Kakaunti ang ando dun. In comparison lang. Pero tandaan nyo sa Revelation, laksa-laksa ang mga sasamba sa Diyos, hindi mabilang. Maraming makakakilala sa Diyos. Pero lahat, kinilos ng Diyos. Hindi galing sa kanila. So, hopefully that makes sense for us. Yung paliwanag. Bakit? Kailangan natin ang makapangyarihang biyaya ng Diyos. At dito papasok yung dalawang klase ng panawagan. Yung general call para sa lahat yan. Parang yung Ebanghelyo, Matthew 28. Ipangaral nyo ang aking mga salita sa lahat ng dako. Sabi ng Diyos yan. So, it's up to us to fulfill. Pero, may pangalawang klase ng pagtawag, yung effectual call, yung makapangyarihang pagtawag ng Diyos. Nung nagsimula kami on the study of Ezekiel, isa sa mga chapters in Ezekiel, yung binigay na pangangaral kay Ezekiel, yung mga buto, magkakaroon ng laman at mabubuhay. Ganun mismo. At makikita niyo yung kapangyarihan ng Panginoon nung sinabi niya kay Lazarus, Lazarus, come forth. 4 na araw na pong patay, nabubulok na eh. Pero nung sinabi ng Panginoon, nabuhay. Kaya sabi ng Panginoon, tanggalin niyo yung pagkakatali. Ang Diyos lang may kapangyarihan. Yun ang malaking kaibahan doon. Kaya nung sinasabi ng Panginoon, paanyaya niya sa lahat, yan lumapit kayo sa akin na bibigatan, luba. At kaya aking pagpapangin, it is the general call. Pero kapag tinawag ka niya, at sinabi niyang, Larry, lumapit ka sa akin. Panginoon, kailangan ko po kayo. Yung pagpapala, para sa lahat, yung ulan, yung araw, pero kahit sa mabuti, binibigay, kahit sa masama. Pero alam natin, ang totoong pagpapala ng Panginoon sa atin, spiritual. So magandang pagdidistinguish yan. I'll just go through John 6:64 at 65. There are some of you who do not believe. Maliwanag na. Merong ilan sa inyo na hindi naniniwala. For Jesus knew from the beginning who those were who did not believe and who it was who would betray Him. Kahit si Judas, alam na niya. And He said, this is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father. At later, makikita nyo, yung sinasabi ng Panginoon, hindi sila naniniwala, hindi dahil sa ayaw lang nilang maniwala, hindi sila kasama doon sa tupa ng Panginoon. Makita nyo, binigyan ng distinction ng paghihiwalay ng Panginoon. Kaya pala ayaw nila at hindi lumalapit. At kaya pala nagawa ni Judas, may mga nagtatanggol pa nga kay Judas eh.
Ang sabi mo naman ng iba, kung hindi pala kay Judas di hindi sana napagkanulo ang Panginoon, hindi sana siya naipako. Para bang gina-justify na bakit may kasalanan pa si Judas, ginamit siya. Hindi. Ang tagal niyang kasama ang Panginoon, 3 years, may get? Nakikinig siya ng pangangaral, nakikita niyang himala, at nandudukot siya, nangungilimbat ng pera. Siya ang treasurer Ibig sabihin, yung ibang alagad, hindi alam ang karakter ni Judas. Alam na ng Panginoon sa simula pala, kaya lang, kasama siya at lahat ng biyaya meron yung general na biyaya. Pero sa kauli-ulihan, hindi pala siya kasama. At kahit nga sa Book of Acts, yung mga nagpapako sa Panginoon, hindi sila pinilit ipako siya. Lumabas yung kasamaan nila. So sana nakikita natin, napakagandang maunawaan at sana maibahagi din natin sa kanila sapagkat mahalagang magkaroon ng tamang kaisipan pagdating sa totoong pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga tao.